buong oras mo gugugulin mo sa pag-aaral at pagtuturo. Pagpunta sa iba't ibang dako. Yun po ay marapat talaga. Marapat po na dapat tulungan sila noon. Ngayon po na-establish na, marami na po na rin tagapagturo. Kaya kung ano yung binibigay na sa ilang mga tagapagturo, at kung ito po ay bukal sa loob dito sa lokal na ito, maaaring tanggapin ng mga tagapagturo. At kung lilipat siya sa kabilang, magtuturo sa kabilang lokal, bibigyan po siya doon, maaari niya rin tanggapin yun. Pero hindi po kami nagdidemand dapat. Saan po ito? They are called to preach the gospel freely, not for the sake of money. 1 Corinthians 9:18. On the other hand po, kasi kahit si Apostol Paul po ay hindi rin, ay tumatanggap din ng bayad nung una. Pero dumating sa punto na kung saan he drew no salary from the Corinthians. Hindi na po siya tumanggap noon. Although he is entitled to receive salary, pero voluntary, hindi na po siya tumanggap. Nakikita po natin yan sa 1 Corinthians 9:12. Paul did not take wages from other churches. Hindi po yung batas. Sinusunod. Voluntary lang niya po yung ginawa. Siguro, yung panahon na yun, nagsimula na si Apostol Paul, hindi na siya maghapon na nagtuturo. Kasi may pamilya siya, baka maaari nila ginamit yung ibang oras lamang para sa pamilya at ang ibang oras ay pagsahanap buhay, yung ibang oras niya ay para sa ministry. Kaya po ang tanong, kung kayo ay tutulong sa isang preacher, pansinin po ninyo yung mga binanggit ko. Ilang oras po ako dito? Gaano karami ang ginagawa ko po dito? Kinakain po ba ang oras ko dito? At wala na akong oras para maghanap buhay para sa aking pamilya. Ang batas po natin sa ngayon, ilang minuto na lang po para sa kaliwanagan. Pag sinabi po natin salary, our labor code, labor law said that all employee must be paid in accordance of the work they are going to, hours they are going to work. Sa batas po natin, under the Workman Statutory Handbook po, ang bawat empleyado ay kailangan magtrabaho ng 8 oras sa loob ng isang araw. Hindi po hihigit doon. Pag sumobra po kayo sa 8 hours, that is considered to be an overtime. Po. Dalawa po, marami pong klase ng tinatawag na employees compensation. Yung tinatawag nating monthly compensation, daily compensation, o meron pa pong tinatawag by project or by contract. Pero ang pinaka-common po rito yung tinatawag natin na monthly compensation at daily compensation. Pag sinabi po natin monthly compensation, kailangan po 8 hours continuous magtatrabaho ka. And you will be entitled for a monthly salary. And in that po, may mga benefits ka pa. That is true. Pero kapag ka po kayo for daily employee, the factors and formula for the computation po, based on a 365 days, kung ilang oras lang po dapat compensated yun. Yun po ang nasa Philippine Labor Law. Kung yun po ay i-apply natin dito sa ating local computation. Salary are usually paid on a monthly basis, although this can vary based on employment contract. While the wages typically paid on a daily, weekly, or semi-monthly basis po. Inandagdag pa rin po ito na maaaring makapagbigay linaw po sa inyo at kayo po ang gaganap o kayo po ang dapat na makabatid kung ano ang nararapat sa mga tagapagturo na kung saan ay
dapat ba natin silang bigyan o dapat kung anong limit lamang? Sa palagay naman po ninyo na kung saan ay talagang 24 hours, everyday natin dito, lumalago ang ating church, dumadami ang ating mga miyembro, dahil ang ating mga tagapagturo po ay patuloy at patuloy walang tigil. Eh, bakit hindi natin po tulungan, suportahan ang ating mga preachers? Pero kung gagamitin lang po tayo sa isang bagay na kung saan ay maaaring makapagpabagsak, ibang usapan po yun. Para po sa uling talata ay nais kong i-bahagi sa inyo itong Hebreo 13. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pupulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Kaya walang dapat ikatakot po. Kaya binabayaran tayo o binibigyan tayo mga preachers o ng tayong mga iba pa rito. Kasi ang contribution po natin ay hindi lang para sa preachers. May mga kapatid din po tayo nangangailangan ng tulong natin. May mga may sakit, na wala dito, nakakapag-abot po tayo dito. Malaki pong bagay yan. Yan ang tinutulong natin, benevolence natin. Yan ang pupunta ang ating ano. Hindi po pwedeng kunin lamang ng isang tao para sa kanyang kapakinabangan. Dapat lahat makikinabang. Lahat na may nangangailangan. Dahil yan ang tulong ng ating Panginoon. Dahil hindi tayo pababayaan o papagkulangin ng ating Panginoon. Kung mayroon po questions, maaaring gawin natin mamaya o after ng church. Ano pa ang natin? Ito po ay Bible study. Maaari po kayo magtanong pagdating po sa Bible study. Sige po, sister. Opo. Naging clear sa akin yung salary. Okay po. So, ngayon, ang ano po natin ngayon, bilang isa po sa treasurer at taga-monitor ng pera, ang nangyayari po kasi before, meron tayong mga Agustin na sumasagot ng ibang expenses ng church. Pero sa ngayon, mula nung nawala si Sister Percy, so mababago po ang lahat. Ang mangyayari po, magagaling na po ngayon lahat sa kaha. Wala na po from their own pocket. So ang mangyayari po, sa ngayon, ang bawat tumatayo pong preacher ay binabayaran ng 2,500. Kung tatanungin niyo po kung saan nanggaling yung 2,500, ito po ay mula nung itinatag ko, tinataas, ini-increase dahil umi-increase din yung pangangailangan. Opo, no, yung pagkain, saka yung transpo ng isang preacher. Kaya po ngayon, nasa 2,500. Pero nung sinabi niyo po na ito po ay dapat base doon sa collection na nakukuha. So right now, kung i-average po natin, nasa 3,000 per week. Babawas natin yung 2,500 per week. So nasa 80% ng collection na nakukuha ng isang preacher. Malaki. Malaki po. Ngayon, nasa lang para sa benevolence, wala pa tayo dito. Pinag-usapan po natin dito, free pa ang Meralco, ang tubig. Although meron po ang church po ay meron sariling kontador sa tubig. Pero sinushoulder pa rin ng Agustin. Ganon din po ang Meralco. Hindi po tayo forever nakahawakan ni Sister Ellie dahil syempre dadating yung panahon na mawawala siya. At yun po ay papasok na sa expenses ng sakaha. Ang tanong ko po, pwede nyo ba kami bigyan ng percentage ng percentage ng dapat para sa preacher, benevolence, para sa Meralco, sa tubig, at sa miscellaneous expenses like yung natin ng communion.